Muli sa bawat isa po sa atin, since naipag-pray na po ng Ate Eva kanina yung tatayo daw dito, so tuloy-tuloy na po tayo, no? So ako po'y dinala ng ating Panginoong Diyos sa ito pong katuruan na ito. Siguro dahil nga po 2 days ago, kahapon lang po yata ay meron kaming isang malapit na kaibigan, nanay ng isa po namin malapit na kaibigan ng Brother Jaime na pumanaw kahapon. At praise God, sila naman po ay mga palataya, kaya alam naman po din nila at prepared sila na kanilang po nanay ay nasa piling na ng ating Panginoon. So dito po ako dinala ng ating po Panginoon kung bakit ito po ang aking inihandang pag-aaral ngayong gabi. So samahan niyo po ako para tayo po mabilis na. Sabi po dito sa mga awit, kung kayo po ay may mga hawak na cellphone, mga awit chapter 90 verses 10 to 12. Ito po ibabasahin ko sa Magandang Balita, Biblia. Buhay namin umaabot ng 70 taong singkal. Minsan na may 80 kung kami malakas. Ngunit buong buhay namin ay puno ng dusa at hirap. Pumapanaw pagkatapos dito sa sakong maliwanag. At hindi ng iyong galit, sino kaya ang tatarok? Sino kaya ang susukat niyong ibubungang tagot? Dahil itong buhay namin, maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumulog. So magpo-focus lang po tayo dito sa verse 12, no? At sa ibang salin po, sabi po dito, ipaunawa niyo sa amin na ang buhay ay maiksi lang upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. At sa English version po, English translation, I'll be reading NIV version, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Kaya po, doon po na lang din po kukunin yung ating magiging title, doon po mula po sa passage na teach us to number our days. No? So, tayo po, kung may hawak po tayong Bible ngayon, no? Doon po sa taas ng chapter, mga awit, chapter 90, meron pong nakalagay doon na ang panalangin ni Moises, no? At ang lingkod ng Diyos. Kung makikita niyo po dyan sa inyong mga cellphone, no? So, ito po ay may katanungan na bakit kaya nagkaroon ng ganitong klaseng panalangin si Moises, no? Sabi niya, teach us to number our days that we gain a heart of wisdom. Yun po yung second clause na sinabi dito sa verse na ito, no? So, sabi po dun sa Exodus, chapter 33, verse 11, ang pakikipag-usap ni Yahweh kay Moises ay harap-harapan, tulad ng pakikipag-usap sa isang kaibigan. So, ibig po sabihin, mayroong malalim na kaugnayan si Moises sa ating kay Yahweh, no? Maaaring, dahil nga po isang kaibigan, lahat ng saloobin ni Moises ay nasasabi niya sa ating pong Panginoong Jesus, no? Panginoong Diyos. At bilang kaibigan, sabi nga po dyan, ay lahat ng maaaring or hindi maaari, alam ni Moises yung pagiging Diyos ni Yahweh, no? Yung kanyang pong kapangyarihan, yung kanyang pagiging righteous, kabanalan, di po ba, no? So ito po, kaya po siya nagkaroon ng ganitong klase ng panalangin dahil alam po niya kung ano ang Diyos na meron siya, no? So, nais din po niya na itong mga Israelites na ito ay magkaroon din po ng ganong panalangin, takot sa kabanalan ng ating pong Diyos, no? At sabi niya po dyan, maaaring nung isinulat daw po ito ni Yahweh, ay ni Moises, nung panahon na sila ay naglalakbay sa wilderness, di po ba, no? For 40